Hi mga be! Welcome back to my YouTube channel. Shoot na kayo! Char! Eme! You can follow me on my Instagram as Braille2014 and you can also use my Klook promo code ShootNaKaBrailleKlook para more discounts, more fun. Dahil dyan, mag-Klook kinang-ina na tayong lahat. And please do consider na mag-subscribe naman sa ating YouTube channel mga be dahil road to 5K subscribers na tayo. Oh! Gusto niyo yun? Malapit na nga, oo, ang ating first ever international trip this 2026. But before that, mga be, I just want to greet you all. Oh, sorry, English! Na Happy New Year sa inyong lahat, mga be. Oo, thank you very much again sa pagsama last year. Oo, 2025 ng mga travel vlogs natin and this year nga, mga be, sisimulan agad natin. Oo, agad-agad ang ating international travel. Oo, this January, dahil in a few days, pag na-upload ko na tong video na to, is palipad na nga tayo sa ating next destination. Syempre nakita nyo naman sa thumbnail saka sa ating sa ating title ng video natin. Yes, mga be. We're going back to Jeju Island, South Korea. Diba? Gusto niyo yun? Pumunta tayo sa Anyong nga Sayolan. Yes, pumunta tayo ng Jeju Hamnida. I'm so excited! Oo, mga be. So, ito na. Let's discuss bakit nga ba tayo pupunta ng Jeju Island. Oo, kasi alam nyo, last year, mga be, pinanood ko kasi yung When Life Gives You Tangerine. Oo, one of the reasons na bakit gusto kong bumalik ng Jeju is parang na-reminisce yung pagpunta ko doon. And at the same time, na-feature talaga nung K-drama na yon sa Netflix, yung beauty, saka yung, alam mo yung urge mo na, ay ita-travel goals ko talaga ulit ang Jeju. Oo, dahil last 2018 nga, mga be, yes, nakapunta na nga tayo sa Jeju Island. But that time, mga be, we just roam around doon sa city, doon mismo sa Jeju City. Because that time, mga be, wala pa namang mga Klook-Klook o hindi pa masyadong sikat ang Klook. Ang alam ko lang doon, ang nagawa namin is punta kami sa mga museum, sa mga sa mga daladalang pasigan, Jeju City, mga malls, yon, ganon, pagkain, yung Blackport, ganon lang yung ginawa namin ni Chad. And this time, mga be, gusto naman namin na malibot talaga yung super tour kasi nung 2018 talagang lang talaga, yung half on half off lang talaga or taxi yung way mo para makalibot ng Jeju Island. And yung public transport nun is hindi pa talaga kami marunong. But this time around, mga be, ililibot namin kayo kaya sumama kayo sa trip natin sa Jeju Island. Oo, mga be, sagot na namin. Oo, yung online travel natin sa Jeju Island, South Korea. O, di ba? So ito, isa din sa mga rason kung bakit gusto ko din talagang bumalik sa Jeju Island. As a trend tayo, mga be, ito na talaga yung mga kini-crave natin. Even mga way back na mga travels natin, alam niyo naman yan, mga be, most of the time gusto ko talaga yung chill lang, nature vibes, and Jeju Island, ito yung pwede niyang i-offer sa atin. And yes, diba, babalik tayo. Kasi excited na talaga ako. Promise! Diyos ko. So, ayun yung rason kung bakit napili namin itong Jeju Island. At yes, mga bes, sino ba ang mga kasama natin for our Jeju Island travel trip this 2026? Ano yung trip? Thrifting! So yes, una-una dyan, kasama na natin dyan si Chad, kasama natin si Ma'am Shicol, si Chris, oo. Siyempre kasama natin si Jessbean, si Jessica at si Kevin. At yes, kasama rin natin si Iza Marie. Yes, 6 tayo or 6 kaming pupunta ng Jeju Island. Gusto niyo yon? Di ba? Tuloy-tuloy ang world tour, mga be. So eto na. Let's go first ano ba yung mga things to know going to Jeju Island. Yes, so ito yung mga kailangan yung malaman muna before tayo or before kayo mag-decide na pumunta ng Jeju Island. Meron tayo dito syempre kodigo, hindi ko naman ba, ano to, AI? So, nilista na natin yung mga be para at least madaling i-explain sa inyo kung ano ba yung mga
kailangan yung malaman before you visit Jeju Island, Korea. Okay, let's go! Oo. So, ang Jeju Island is a visa-free for Filipinos up to 30 days. Oo, hindi kayo pwedeng pumunta sa mainland Korea. So, designated lang talaga siya mismo sa island ng Jeju. Again, mga be, visa-free ang Filipino sa Jeju Island, but sa mainland Korea, hindi. Ganun. Kailangan nyo mag-apply ng Korean visa sa mainland Korea. So, yung currency niya is Korean won. So, yung 1,000 Korean won is equivalent to 40 Philippine peso. So, yung South Korea, they uses Type C and Type F for the sockets. Ito lang yung kailangan nyong malaman, basic na mga information before you visit Jeju, Korea. So, let's go to the requirements na kailangan ninyong ihanda. Yes. So, syempre mga be, unang-una dyan, paano kayo makakapunta ng Jeju, paano kayo makaka-fly? Kung wala kayong passport, kailangan nyo ng more than 6 months valid Philippine passport, confirmed flight return ticket, yung flight nyo, kailangan returned ticket yan, confirmed return ticket. Hindi pa pwede yung one way lang dahil mako-question kayo kahit saang immigration man kayo pumunta. Even sa Philippines or either way sa Philippines or Malaysia, kasi kami sa Malaysia, mas maganda be na mag-book kayo ng return ticket. Saka, it's a must na rin naman be if you're a legit traveler, mag-book na kayo ng return ticket para hindi rin naman kayo ma-hassle. Ama? Sabi niyo, ama. Yes, and you need also, na meron kayo ditong confirmed na hotel accommodation. Saan nga naman kasi kayo titira mga be kung wala kayong confirmed accommodation? Much better mga be, wag nga kayong mag-book nung parang pay at the hotel. Much better be na meron kayong confirmed paid hotel accommodation na pwede nyong i-present sa immigration if itatanong lang naman sa inyo yan. So, if hindi naman siya itatanong, wag na kayong magpresenta. Gusto niyo yan? At yes, ang huli is yung Korean arrival card. Yung Korean arrival card na physical card is hindi na talaga siya active as of the moment. Until December 31, 2025 lang yung pinaka-physical arrival card of Korea. Now, starting January 1 onwards, mga be, kailangan na nating mag-register sa online Korean arrival card. So, ito yung website or website na kailangan yung puntahan to register your arrival card sa Korea. So, ito yung www.e-arrivalcard.go.kr. Kailangan nyo mag-register dito 3 days before your flight. Again, 3 days before your flight, mga be, mag-register na kayo kasi yung physical yung physical, arrival card of Korea is no longer available starting January 1, 2026. Yun yung mga basic requirements na kailangan nyong i-ready if you're going to visit Jeju Island, Korea. So, let's go to the flight. So, kami mga be, ang flight namin is from Kuala Lumpur to Singapore, Singapore to Jeju Island. Kasi dito kami manggagaling sa Malaysia. Yes. And if you are planning to fly from Manila, merong mga multiple flights na pwede nyong pagpilian. So, gaya nung sa amin sa Scoot, yung Scoot yung namin, yung airline namin, meron din namang flight from Manila to Singapore, Singapore to Jeju. So, meron din namang mga, pagkakaalam ko, as far as I know, may mga flight naman na from Manila to Taiwan, Taiwan to Jeju. Meron din naman Manila to Hong Kong, Hong Kong to Jeju. So, mga be, if, sinasabi kasi nila, di ba, na kailangan direct flight. So, from Philippines and from Malaysia, walang direct flight from Manila to Jeju. So, meron talaga siyang connecting flight. So, meron kayong, basta bababa kayo ng isa pang country. As long as hindi kayo bababa ng mainland Korea, visa-free pa rin kayo. Again, if hindi kayo magko-connecting flight sa mainland Korea, mga be,
wala kayong dapat alalahanin. Visa-free pa rin kayo kasi wala nga direct flight ang Manila papunta ng Jeju. Again, sinabi ko nga sa inyo, free visa lang ang Filipino sa Jeju Island. Sa mainland Korea, mayroon ng visa at kailangan nyo mag-apply if meron kayong connecting flight sa Korea, sa mainland Korea, going to Jeju. Oh, naintindihan? Medyo magulo yan pero naintindihan nyo naman for sure. O, di ba? And again, mga be, isa sa mga necessities natin, kailangan talaga natin whenever we are traveling abroad or sa iba-iba pang mga bansa. Ito, mahalaga to yung data connections natin. So kami mga be, lagi lang kami nagsa-search sa Klook. Oo. So ang ginagamit lang lagi namin is eSIM. So yung eSIM, since 7 days kami sa Jeju Island, so meron naman kaming nakita or meron naman akong na-avail na 7 days unlimited data at nagkakahalaga to ng 49.69 Malaysian ringgit. So sa Klook mga be, search nyo lang eSIM Korea and then avail nyo lang kung ano yung gusto nyo i-avail and depending yun price sa ilang days kayo magta-travel doon sa Jeju Island. And next is yung insurance mga be. Oo. Ako mga be, kadalasan, talaga nag-avail talaga ako ng insurance kasi para at least insured ka, di ba? Anything happens, hindi naman tayo nag-iisip ng masama, but worst comes to worst, kumuha na rin tayo ng insurance natin para at least, di ba, insured tayo at alam natin na anything happens, talagang safe tayo. So, kada bansa may mga available na insurances, like for example sa Philippines, merong available yan. And then here in Malaysia, meron din naman ditong available na insurance. So much better mga be, if you want na parang less hassle na mag-apply, i-avail nyo na lang din yung insurance nyo sa Klook. And then search na lang kayo ng Philippine insurance or like for example, Malaysian insurance. So dito, we have the Travel Guard for Malaysia Residents Essentials, yung kinuha namin, which is 73 Malaysian ringgit for 8 days. So ito yung nagdedepende pa rin sa ilang days yung travel mo at makikita nyo na rin naman dito kung ano yung mga benefits at saka ano yung pinaka-package ng insurance na i-avail nyo. So for us, it's just essential Travel Guard insurance from Malaysia and again, it's just 73 Malaysian ringgit. Oo. So again, mga be, kumuha kayo based dun sa country of residence nyo kasi kami mga be currently we're living here and we are resident of Malaysia. And next is yung mga e-hailing apps natin. So mga be, kami most of the time kasi either may mga days na meron kaming Klook tour and most of the time mga be is magpa-public transpo kami. So public transpo, when I say public transpo mga be, siguro yung mga e-hailing app na rin yan. Kasi considered as, di ba, as public transportation, yung mga taxis, yung mga e-hailing cars or e-hailing application na pwede tayong mag-book ng mga cars and taxis. So ito mga be, i-download nyo lang yung Kakao-T or Uber for e-hailing apps. Oo. Most of the time mga be, hindi na kami magpa-public transpo ng mga bus. Oo. Kasi nakita ko sa mga reviews at saka based on my research mga be, it takes time. So most of the time, abutin ng isang oras yung pag-aantay, lalo na kapag 'di ba na-late ka sa isang bus doon sa Jeju. Ay Diyos ko dai, kakainin talaga yung oras nyo pag nag-bus kayo, pag nag-public transpo kayo ng bus doon. Kasi 'di ba yung Jeju Island is an island and parang limited lang talaga yung mga public transports nila. Unlike sa mismong Korea, pwede tayo mag-public transpo doon talaga, yung totoong public transpo, hindi yung charot-charot na e-hailing cars or taxis. Dito sa Jeju Island mga be, wala kasing train. So the only mode of transportations nila is taxi, e-hailing, cars, and yung mga buses. So ayun mga be, talaga dinownload na talaga namin yung Uber, actually particularly yung Uber kasi ito yung pinaka reliable na e-hailing apps if you want to book a taxi or a car doon sa Jeju Island. And next mga be, kailangan nyo rin i-download ang Naver Map. At ba yan? Nakalimutan ko na agad. Yung Naver Maps. Kasi mga be, if Google Maps yung gagamitin nyo, based on my research, yung Google Maps hindi siya masyadong updated at hindi siya masyadong ginagamit sa Korea.
So most of the time, ang ginagamit talaga nila, ang pinaka-famous na maps nila is yung Naver map or yung Kakao map. Pero I must say, mas magandang i-download nyo na lang yung Naver map, mga be. Kasi mas reliable to. Nandun lahat yung information. Kung gusto nyo pumunta dito, pumunta dyan. Yung mga bus timing, tapos yung directions, pati yung mga updated ng mga restaurants or mga places sa Korea. Please use Naver Maps as your map in Korea. Oh, gusto niyo yun? And also, kung magpa-public transpo nga kayo, like for example, yung bus, kami hindi na kami magbabus for sure. Oo. Mag-avail na lang kayo ng Wow Pass. Yung Wow Pass is parang yung mga beep card sa atin. So, yun yung kailangan yung gamitin whenever you are going to ride the public transportation or public bus in Jeju Island. So, itap nyo lang yon, and then parang na-avail naman din to, mga be, either way sa Klook or mismong sa arrival hall sa mismong Jeju International Airport. Ano ba yan? Napapagod na yung bunganga ko agad. So, let's go naman sa itinerary. Ito, medyo mahaba-haba to, mga be. Kasi, Saturday pa lang, alam ko parang, Saturday pa lang ng gabi, flight na namin from Kuala Lumpur to Singapore. Tapos, yung next flight namin is madaling araw na, mga 12 in the morning. So, considered as Sunday to. So, darating kami ng Jeju Island ng Sunday. So, since darating kami ng Sunday ng Korea, so parang pinaka-total na days na itatagal namin sa Jeju Island once na makatapa kami doon is just 7 days. So, Sunday dating namin, and then babalik din kami ng Sunday ng alas 9 or 8:50, if I'm not mistaken, 8:50 ng umaga from Jeju to Singapore, and then Singapore to Kuala Lumpur. So let's go to our travel itinerary. Yes, so ayun nga, gaya nga na nasabi ko sa inyo, mga be, January 17 pa lang, Saturday, flight na namin from Kuala Lumpur to Singapore. And then, the next day, January 18, is Singapore to Jeju Island, South Korea. So since pagdating pa lang namin ng Jeju Island, magpapahinga lang kami, mga be. So para pagdating namin ng airport, taxi tayo, punta tayo sa ating hotel. At yung hotel namin is yung Jeju Stay Hotel. Oo. Sobrang mura lang ng nabook naming hotel, mga be. Oo. So, nagkakalaga lang yun ng 934 Malaysian ringgit for 7 nights for 3 packs. Hindi ko pala yan nasabi sa inyo kanina. So, ayun, yung hotel namin sobrang mura talaga siya. And malapit lang siya sa Dongmun Market, malapit lang siya sa Jeju-do Guana, yung parang pinag-shootingan, isa sa mga location na pinag-shootingan ng When Life Gives You Tangerine. Tapos malapit din siya sa mga public transportation, saka sa mga mall. Oo. Sobrang very strategic and very talaga siya, recommended kasi mura na siya, and then malapit pa siya sa lahat ng mga pwede niyong puntahan. Very accessible siya sa lahat. Sobrang ganda ng location. Na-review ko na to, mga be. And then ngayon nga, after natin mag-check-in, pahinga lang tayo, and after that is roam around na tayo ng Jeju City. Punta tayo doon sa Jeju Mokguana, which is yung pinag-shootingan nga ng When Life Gives You Tangerine. And then after that, punta tayo sa Dongmun Market. Mag-try na agad ng mga Korean street foods. And then after that, dinner tayo. Oo, mukbang talaga to yung first day natin. Punta tayo doon sa Black Pork Street dahil itatry natin yung Black Pork Samgyeopsal na pinaka-famous na food or delicacies doon sa Jeju Island. Oo. When you say Jeju Island, it's either tangerine orange or yung black pork nila. And then after that, mga be, yes, balik na tayo sa hotel. The next day na tayo, which is Monday. So meron tayong Southwest Jeju Sightseeing Day Tour via Klook. So ito'y binook lang din namin sa Klook. So ito'y nagkakalaga ng 228.39 Malaysian ringgit. So bayaran na natin yan. So the only thing that you're going to do is to go to the pick-up location. So yung pick-up location natin, mga be, is doon sa parang Ocean Hotel. O basta nakalagay naman dyan kung ano yung pick-up location nyo once na mabook kayo ng Southwest Jeju Sightseeing Day Tour nyo sa Klook. So yung pinaka-itinerary ng tour na to is very exciting kasi pinili namin hindi yung usual, kasi pag nakita nyo doon sa pinaka-Klook, may mga
pare-parehas na mga itinerary. But this Klook Tour, yung Southwest Klook Tour na to, pinili namin to specifically for parang seasonal, for winter itinerary ng Southwest Tour. So ito yung pinaka itinerary niya mga be. So pupunta tayo sa Mount Hala, 1100 altitude wetland. So doon sa area na to is most of the time makikita tayo ng mga snow. Kasi mga be, talagang in-achieve talaga namin tong trip namin sa Jeju. Kasi first snow experience natin to. Mag-winter serye talaga tayo. And syempre, as batang lumaki lang sa pagkakaskas lang ng styrofoam. Saka yung ngayon, dito sa Malaysia, yung para mga bula-bula lang. Ngayon talaga, gusto talaga naming ma-experience at ma-experience na nga talaga natin ang snow winning and snow winter wonderland sa Jeju Island. Saka syempre kasi mga bay, ayun din namin kumuha ng visa at gusto ko rin na mapakita sa inyo na even though katulad natin mga Pilipino na ayaw mag-apply ng visa, ayaw natin magbayad ng visa, ayaw natin ng hassle, since meron namang option na visa free for us Filipino na gusto maka-experience ng snow na medyo malapit sa Philippines or sa Malaysia, Jeju Island is one of the places na pwede nating puntahan kasi nga visa free tayo dito at nag-i-snow. And for me, mga be, excited na ako kasi again, ito yung first time nating makaka-experience ng snow. Kaya super excited ako. And then, the next natin, ang dami kong kuda. Diyos ko, isa pa lang yung napupuntahan doon sa Klook Tour. So next natin, doon sa itinerary natin, doon sa Southwest Kinemberlu, Southwest Jeju Tour is yung Camellia Hill Botanical Garden. So ito, seasonal lang din to. So every winter, merong ganito na Camellia Hill Botanical Garden Tour. Next is yung Cheonjeon Waterfall, which is very famous. Tapos yung cliff ng Jusang Jolly Day. Di ba? Namabanggit natin. Jusang Jolly Day. Wala bang dyan? Two-piece chicken. Chicken choy. And next is yung Osuluk Tea Museum and Innisfree Jeju House. Ito very famous to. Lagi ko to nakikita sa mga vlogs. And then the next day mga be, which is Tuesday, ito magdi-DIY tayo dito. And this DIY is trip to Udo Island. So yung Udo Island is parang kailangan nyo pumunta sa Seongsan Port, and then from Seongsan Port kailangan nyong mag-ferry, and then it's just 15 minutes, mapupunta na agad kayo sa Udo Island. So sa Udo Island mga be, yun lang talaga yung pinaka-focus natin. Gusto ko lang ng island, gusto ko lang ng chill, gusto ko lang ma-feel yung vibe ng Udo Island, kung ano ba yung pwede natin kainin doon. And most of the time mga be, ang pinaka-itinerary lang naman natin doon, sightseeing, langapin ng nature, di ba? After the snow winning na tour natin, punta naman tayo sa island. Saka, be, ang maganda dito sa Udo Island, na pinaka-excited ako dito, is yung bicycle. Kasi pwede mo siyang i-bicycle or pwede mo siyang i-motorcycle nang parang in less than 3 hours. So ako gusto ko nandamin yung oras na yun kasi gaya nga ng sabi ko sa iyo, dahil trend tayo na nga tayo mga be. Gusto ko lang ng chill. Gusto ko lang ng hindi nagmamadali. Kasi parang dumating na ako sa point na hindi na talaga tayo mag-field trip as a tourist. Ganon. Gusto ko na lang as a tourist, as a trentahin, and as a nature lover, and as a hindi nagmamadali. Namnamin ang bawat lugar na pupuntahan. Yung pipiliin lang talaga. O, di ba? Alam ko nakaka-relate kayo mga be. Gaya nga nang sabi ko sa inyo kanina, mag-chill lang tayo sa Udo Island. And when I say chill, magbabike lang tayo doon. Gusto ko lang talagang maramdaman talaga yung nature, yung pinaka-island, tapos mag-bikining. Tapos alam mo yung para ka nasa Korean novela. So ayun na nga mga be. When I say na magbabike tayo, kailangan syempre nating magrenta ng bike. Doon sa pinaka-Udo Island, pag-arrive nyo doon sa pinaka-isla, marami na talaga doon mga rentahan ng bike, scooter, meron ding mga electronic mini car. So for us, dahil wala tayong international driver's license, doon tayo sa bike or electronic bike. So again mga be, yung electronic bike at saka yung regular bike, hindi nyo na kailangan mag-present
mag-present ng international driver's license. But, kung ang rerentahan nyo ay scooter or kaya yung mini electric car, very famous yan, yung mga mini-mini, yung mga cutie-cutie lang, kailangan nyo mag-present ng International Driving Permit or yung IDP from your home country. So like for example, us here in Malaysia, kailangan namin mag-present ng ganon. And if you are from the Philippines, kailangan nyo ng IDP from the Philippines. Gusto nyo yun? Kailangan nyo talaga mag-present yan. Or else, mag-bike na lang kayo or e-bike kayo. So ayun mga be, yun lang talaga yung pinaka-itinerary natin, kumain, maglibot, mag-chill, namnamin ang bawat oras doon sa Udo Island. And then after that, balik na tayo sa Jeju City. So the next day naman mga be, Wednesday, punta tayo sa UNESCO Eastern Day Trip via Klook. Mga be. So for the whole trip natin dito sa Jeju Island, mayroon tayong 2 binook na group tour via Klook. So ito yung second Klook tour natin is itong ang UNESCO Eastern Day Trip via Klook. So ito yung nagkakalaga be ng 178.15 Malaysian ringgit. So ang itinerary natin dito mga be is yung Saryoni Forest Path. So next is yung Seonggyu Folk Village. So itong Seonggyu Folk Village mga be, isa din to sa mga location na pinaganapan ng When Life Gives You Tangerine. If you can remember doon sa scenes na yung bahay nila, ito yung lugar kung saan, ito yung lugar na pupuntahan natin. So, ang next naman natin is yung Sopjikoji. And next is yung Seongsan Ilchubong Sunrise Peak. So, yung Seongsan Ilchubong Sunrise Peak, dito yung mga female divers. So sa When Life Gives You Tangerine din, 'di ba? Sila yung mga makikita niyo doon yung kwento ng mga female divers. So makikita natin dito sa Seongsan Ilchubong Sunrise Peak yung mga mismo yung pinaka mountains, and then bababa tayo doon sa pinaka dalampasigan nila, and meron dong performance yung mga anong tawag sa kanila, nakalimutan ko na, basta yung mga female divers. Makikita natin sila doon dahil meron silang performance doon. And then after that pupunta na tayo sa last destination natin for this trip, which is yung Hamdok Beach. Free time na natin yan, siguro pupunta na lang kami sa mga cafe saka doon sa pinaka beach niya, kasi as far as I know, yung pinaka-beach na to is famous siya sa mga locals dito sa Jeju. So, kailangan din natin yung puntahan. And after that, chill lang tayo, punta na agad tayo sa mga cafes around the beach. So, Thursday na. The next day, itinerary naman natin is DIY lang din to mga be. Most of the time, gagamit lang tayo dito ng Uber, taxi tayo. Since tato naman kami, hindi na siguro yung mabigat. And then, nag-research na rin naman ako kung magkano yung range ng mga pupuntahan using Uber. Hindi rin naman ganun kasakit sa bulsa. And at the same time, control natin yung time natin at masusulit talaga natin yung time natin the whole day. So may mga 3 locations na naman tayong pupuntahan para as a trentahin na naman. Ganito na talaga yung mga trip namin. So we're going to have the Jeju Rail Bike. So yun, magbabike lang tayo na parang trend, tapos yung pinaka-sceneries niya is forest, mountain, na nababalutan ng mga snow. Di ba? At next natin is yung Snoopy Garden. Yung Snoopy Garden naman mga be, may mga snow din. Famous din siyang tourist attraction sa Jeju. By the way, yung Jeju Rail Bike pala mga be, nagkakalaga siya ng 29.95 Malaysian ringgit via Klook yun. And then itong si Snoopy Garden naman, 53 ringgit yung pinaka-ticket niya, and you can book this via trip.com. And then yung last na destination na pupuntahan natin is yung Ecoland Theme Park. Yung Ecoland Theme Park, para siyang may trend sa loob, tapos may mga hayup-hayup, siguro may mga rides din dito na mini-mini lang. But ang pinaka-main purpose bakit kami pupunta ng Ecoland Theme Park is isa to sa mga places na nag-i-snow talaga. If you want to experience snow, punta kayo dito sa Ecoland Theme Park. So ang entrance fee dito mga be is 54 Malaysian ringgit lang. So you can book this via Agoda. So nabanggit ko na mga ibang travel websites o yung mga parang kung saan nyo pwedeng i-avail yung mga attractions na to. Kasi sa Klook wala siya.
So, hinanap ko kung saan pwedeng maka-avail ng mga ticket dito sa mga tourist attractions na to. And Trip.com, yung Agoda, doon nyo sila makikita. And on our Friday, so parang day before ng last day natin, so magpupunta lang tayo sa Jeju East Side DIY trip. So parang mga ano lang to, yung mga chill itinerary na lang din natin. And gusto ko lang din dito maipakita sa inyo yung mga madaling puntahan, and then also chill na itinerary na dahil ano na kayo parang burnout na kayo sa mga travel itineraries nyo for the past few days. Itong itinerary na to is very chill lang. So, ito nga yung Jeju East Side DIY trip itinerary namin. So, first pupunta tayo sa Do-Do-Dong Rainbow Coastal Road. Oo, very famous to kasi very LGBT barbecue talaga yung ano nito, yung coastal road nito. And next natin is yung White and Red Horse Lighthouse. Naku, napaka-cute talaga nito mga be. Basta papakita ko sa inyo to sa vlog natin. And yung next natin is yung Noemaro Street Pedestrian Shopping Street. Nakapunta na kami dito. Last time na bumisit kami sa Jeju Island. Parang ano lang siya, open area na isang buong street na open, ano siya, stalls. Ganon. Or kaya mga stalls siya. Ganon. Very ano siya, atake niya is parang European and American mall, ganon. Pero ano siya, hindi talaga siya mall kasi nasa ano siya street siya Ang gulo mo bakla. And yung last natin is ito, pinakagusto ko to, yung AWOL Cafe Street. Ito yung ano to famous yung cafe shop dito na yung pangalan is Bomnal Cafe. Maganda dito mga be kasi parang gusto kong ma-experience yung sunset dito sa area na to. Medyo malayo-layo siya from the Jeju City. Siguro mag-Uber niya is parang mga more than 30 minutes travel time. But I'm sure na magiging worth to visit talaga to kasi magkakape ka lang, manonood ka lang sa dalampasigan while yung pinaka-sunset nangyayari. Diba? Parang after all the trips, after all the na parang sobrang medyo syempre ma-hassle ka, medyo may stress ka ng very light, this cafe street is magbibigay sa atin ng realization ng natin, travel trip natin for Jeju Island. And for sure, very chill lang yan dahil gusto ko lang dyan ng kumain ng konti, makipag-usap sa mga kasama namin. And also, syempre, yung more on chit-chat. Oo, kasi nga, chill nga lang, di ba? And, eto na nga, yung Saturday natin, night before ng ating flight papabalik ng Malaysia. Ano na to? Free day na natin. Para masasabi lang natin na spontaneous itinerary. Wala talagang plano, unplanned trip or unplanned itinerary. So, kung saan kami dali ng mga paa namin, pupunta kami doon. But ang lang namin dito is bumili lang talaga ng mga pasalubong, kumain, gumala, basta kung saan man kami dalhin. Pero, i-vlog ko yan. Kasi parang ramdam ko, most of my vlogs na nagta-travel vlogs ako, lahat may itinerary. Siguro ito, dahil last day namin, medyo chill siya, magagawin ko na lang siguro ito na raw vlogs para at least makita nyo talaga yung usual, na walang plano, yung magiging spontaneous lang talaga tayo on this day. And Sunday, syempre gaya nga ng sabi ko sa inyo, Sunday rin tayo babalik ng Malaysia. So ito na yung flight natin, which is, before 9 a.m. in the morning, or 9 a.m. na nga, in the morning pa. So, 9 in the morning, yung flight natin from Jeju to Singapore, and then Singapore to Kuala Lumpur. So, basically, dating tayo ng Kuala Lumpur ng mga alas 6 ng gabi. And then after that, the next day, trabaho na agad tayo. So, ayun mga be, sobrang haba lang talaga ng video natin. Saka, Diyos ko dahil, medyo napagod ako doon But, on the other side, sobrang napanaghandaan talaga namin tong trip na to. If I'm not mistaken, binook namin tong flight namin either September or October. And lahat talaga is nakaplano. Lahat talaga ng mga bayarin is talagang sinettle talaga namin from the flight, from the hotel, from the
ticket ng mga attractions namin sa Klook, yung mga inavail namin sa Klook. Oo, so pati yung pocket money namin, pati yung mga kailangan pa naming mga itabing pera, syempre emergency funds. Talaga pinagplanuhan talaga namin to. And gaya nga ng sabi ko sa inyo, dahil gusto lang talaga namin ng chill na itinerary, and syempre, first time naming makaka-experience ng snow, and it would be a winter serye ng vlog natin. Gusto kong i-share sa inyo mga Ben na hindi natin kailangang gumastos ng bonggang-bongga kapag pumunta tayo sa mga lugar na akala natin ang mahal-mahal. Katulad ko, ngayon, syempre nakabili na ako ng mga attractions, basta nakalkula ko na din kung magkano yung mga magagastos ko. Doon sa vlog natin, again, ipapakita ko sa inyo kung magkano yung mga nagastos natin, ano yung mga kinain natin, na kung magkano ba yung nagastos natin dito sa trip natin. Kasi katulad ko na isang budgetarian mga be, posible talaga siya. Kasi nagawa ko, alam niyo naman mga be, every time na nagta-travel ako, talagang budgetarian talaga ako. Hindi talaga ako yung social na travel vlogger. Tawagin niyo man ako na na chipanga or cheap na travel vlogger. Yes, talagang cheap talaga ako mga be. And gaya nga ng sabi ko doon sa mga nakaraan kong vlog din mga be, dahil nga pinagandaan ko ng bonggang-bongga tong Korea na to, sinabi ko rin sa sarili ko na hindi ako magre-regalo para sa sarili ko ng Christmas, ng New Year. So parang ang pinakaregalo ko for Christmas and for New Year is itong Jeju Island travel trip namin. So lahat talaga is talagang planado, lahat talaga is talagang bayad na, settled na. And I must say, talagang sobrang posible talaga. Very possible talaga na hindi nyo kailangan gumastos ng sobra-sobra para ma-experience ang snow. So, very excited na talaga ako. Like ko na sinabi, Diyos ko, dahil in a few days talaga, nakapag-impake na tayo, nakaready na rin yung mga outfit natin, mag-OOTD check tayo para at least, di ba, magkaroon din kayo ng idea about kung ano ba yung mga suot natin, kung saan ba natin ito na-purchase. And again, ayun, ito yung itinerary natin, but ulitin-ulit natin yan sa ating mga vlogs for Jeju Island. And Diyos ko day, sumama kayo sa aming trip, sumama kayo dito sa trip natin dahil this is our first international trip this 2026 and I hope na matuwa kayo and mag-enjoy tayong lahat. Kasi Diyos ko day, excited na ako. Diyos ko day. Super excited na saya ko lang. So ayun mga be, itutuloy ko na rin mga be yung pag-i-empake natin dahil hindi pa tayo medyo tapos. May mga konti pa tayong kailangang ayusin. But for the meantime mga be, kumapit lang kayo dahil gagala na ulit tayo, pa-fly na tayo, rarampa na tayo, makikipagbuksaan na tayo sa Jeju Island, Korea. Kaya mga be, see you in Korea in a few days. Charot! See you there mga be, I love you all!